Alam mo ba na hindi pare-pareho ang tama ng alak? Bakit may mga taong pag tequila, biglang wild? Pag gin, tahimik pero malalim mag-isip? Pag brandy, parang tumatanda ang boses at nagiging sentimental? Pag whiskey, nagiging philosopher? At pag beer, parang tropang chill lang buong gabi? Pare-pareho lang naman silang may alcohol, pero bakit iba-iba ang epekto sa katawan at sa utak? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo kapag umiinom ka ng iba't ibang klase ng alak. Hindi ito para ipromote ang pag-inom, kung hindi para mas maintindihan natin ang mga klase ng alak. Simulan na natin. Walang paligoy-ligoy. Una, tequila, na kinikilala bilang The Trigger. Ito ay ang Jose Cuervo, Patron, Cazadores at iba pa. Pag sinabi mong tequila, madalas party shots, sayawan at sigawan. Karaniwan, mataas ang alcohol content ng tequila, nasa 35 to 40%, at kadalasan, iniinom ito ng mabilis dahil shot puno talaga. Dahil mabilis ang pagpasok ng alcohol sa dugo, bigla rin ang tama sa utak. Parang may switch na pinatay bigla ang self-control mo. Mas nagiging impulsive, mas malakas ang loob, at mas mabilis ang emosyon. Sa katawan naman, mas mabilis ang tibok ng puso, umiinit ang pakiramdam at mas nagiging hyper. Pero ang totoo, hindi tequila ang nagpapa-wild sa'yo. Ang bilis ng pag-inom mo at ang dami ang tunay na dahilan. Kapag iniinom mo ito na parang challenge, mas mabilis kang malalasing. Pangalawa, gin, na kinikilala bilang the silent drifter. Ito ay ang Ginebra San Miguel Gin Bilog, flavored kagaya ng GSM Blue, The Bar, at iba pa. Ang gin ay nasa 37 to 45% ang alcohol content, mataas din, pero kadalasan hinahalo ito sa juice o soda. Dahil may halo, mas madali mo itong maubos nang hindi mo namamalayan. Epekto sa utak. Unti-unting bumababa ang focus, lumalabo ang judgment, at mas nagiging emotional. May mga tao na nagsasabing mas nakakalungkot ang tama ng gin. Bakit? Kapag bumabagal ang central nervous system mo, mas lumalakas ang suppressed emotions. Kung may iniisip kang problema, mas lumalakas ito habang lasing ka. Sa katawan naman, nahihilo, bumibigat ang mata, at bumabagal ang reaction time. Hindi ka man wild, pero mas malalim ang epekto sa emosyon mo. Pangatlo, brandy, na kinikilala bilang the sentimental drink. Ito ay ang emperador, Alfonso, fundador at iba pa. Ang brandy ay kadalasang iniinom ng dahan-dahan. Nasa 35 to 60% ang alcohol content nito, depende sa klase. Dahil karaniwang dahan-dahan ang pag-inom, mas gradual ang tama. Epekto sa utak, mas relaxed, mas open sa usapan, at mas nagiging nostalgic. Ito yung tipo ng alak na habang umiinom ka, napapakwento ka tungkol sa mga nakaraan. Sa katawan naman, umiinit ang dibdib, lumalambot ang pakiramdam, at mas bumibigat ang bawat galaw. Pero tandaan, kahit mabagal ang pag-inom, mataas pa rin ang alcohol content nito. Kapag nasobrahan, pareho lang din ang ending, hilo, pagsusuka, at hangover. Pang-apat, whiskey, na kinikilala bilang the philosopher mode. Ito ay ang Jack Daniels, Red Label, White Castle at iba pa. Ang whiskey ay kadalasang may 40 to 50% alcohol content. Kadalasan, iniinom ito neat o on the rocks, mabagal at nilalasap. Dahil mabagal ang pace, mas controlled ang simula ng tama, pero dahil mataas ang alcohol, malakas pa rin ang epekto. Epekto sa utak, lumalakas ang confidence at mas nagiging expressive. Maraming tao ang nagiging deep thinker kapag whiskey ang hawak. Pero tandaan, habang tumataas ang alcohol level, bumababa ang rational thinking. Pakihamdam mo tama lahat ng sinasabi mo, pero kinabukasan, hindi mo na maalala. Sa katawan naman, namumula ang balat, tumitindi ang dehydration, at mas sumasakit ang ulo kinabukasan. Mas malala ang hangover kapag mas mataas ang alcohol. At ang panglima ay beer, o mas kilala bilang the chill drink. Ito ang kadalasang napaborito ng karamihan, Red Horse, Pale Pilsen, Heineken, at iba pa. Ang beer ay mas mababa ang alcohol content. Karaniwan, ito ay nasa 6 to 8% lang. Dahil mababa, mas mabagal ang tama.
Pero dahil mas madami ang iniinom mo pag napapasarap ka, pwede pa ring mas lumakas ang epekto. Epekto sa utak, mas relaxed, mas nagiging social, at mas nagiging palabiro. Pero dahil maraming iniinom, mas napupuno ang tiyan. Sa katawan naman, mas napapadalas ang pag-ihi, lumalaki ang tiyan pansamantala, at nakakaramdam ng kahabag. At dahil liquid calories ang beer, kapag madalas at sobra, pwedeng itong magdulot ng weight gain. Sa totoo lang, iisa lang ang pangunahing dahilan ng tama ng alak, at ito ay ang alcohol. Ang pinagkaiba lang ay alcohol percentage, bilis ng pag-inom, dami ng nainom, halo, at mindset mo bago uminom. Ang utak mo ay parang control center. Kapag binabaha ito ng alcohol, unti-unti kang nawawalan ng control. Kaya, drink responsibly. Ikaw, ano ang paborito mong alak? I-comment mo naman below. Kung may natutunan ka, i-like mo lang ang video at mag-subscribe. Malaking tulong na yan para sa maliit na channel na katulad ko. Maglalabas ako ng video every week, kaya samahan niyo ako sa YouTube journey ko. Salamat!